Sobrang dali lang mag-ipon na sa mag-invest. Oo, kung marami kang pera. But I'm fact with the fact na hindi madali mag-invest kapag konti lang yung kinikita mo. Ang mahal ng bilihin, taxes, bayarin, yung kaltas sa sahod, tipong hindi mo na matreat yung sarili mo. Nako, yan pa naman yung lagi yung sinasabi na you always have to pay yourself first. Kasi hindi ka naman makikita ng ganyan kung wala yung pagod mo, kung hindi okay yung well-being mo, kung mahina yung pangatawan mo. Tama naman, di ba? But what if I tell you that you can always start small? Kasi minsan hindi lang yan tungkol sa kung gaano kalakas yung cash flow mo, but sometimes nasa attitude rin yan. Isipin mo to, kung lagi mong titignan yung savings mo as optional, hindi mo maipapasok yan sa budget mo. At kung iniisip mo na hindi talaga pwede, o kaya imposible to na mangyari, feel free to skip the video. But kung interested ka sa kung anong sasabihin ko ngayon, stick till the end of the video as I'm about to share some of what I did for the past few months. Noong February, I decided na mag-ipon ng 20 pesos per day, na naging 600 in a month, and fast forward to November, naka 5K na. Habang iniipon mo siya, pwede mo itong lagay sa high yield savings account tulad ng Maya or GoTime. Kung kagaya ko naman kayo na walang disiplina, you can put it sa G-Invest. May malalagyan kayo dyan mga minimum ng 1 peso or 50 pesos. Pero di pa yun yung mismong process ng growth Umpisa pa lang yan. In the past, nag-i-invest na din ako sa stock market using BDO Nomura. But this time, nag-invest ako sa Gcash na platform para mas accessible sa mga tao for the video syempre. Ang mga pinag-investan ko nga pala for the past month ay umiikot lang sa top 100 performing companies. Pinipili ko nga lang din yung pinaka-volatile para sa trading and investing naman kapag yung may dividends. Katulad ng Ayala, Lusiotan Group, yung mga katulad lang nun. Depende naman niya sa inyo, whatever works best sa ugali nyo. So far, yung style ko, nakapag-trade ako after ng 1 month, naka 10% win, bali kasama yun yung trade wins and yung dividends. Nakachamba lang rin ako ng dividends no time na yun. Promise pag nabuo mo yung discipline ng pag-ipon, magagawa mo to. Embody mo lang, kasi kailangan mong gawing identity yung pagiging frugal. 20 peso naman kailangan mong tipirin But it can go a long way kapag pinartneran mo ng consistency and syempre, kapag nagte-trade ka, dapat hindi ka emotional. So ayun guys, bahala na kayong gusto nyo sundin o hindi. At least na-share ko na yung mga experience ko and yung mga natutunan ko. Takits na lang tayo sa next update. Bye guys!